Stop! Pakapture lang sir ha. Pakapture lang ha. Kababayan, narito na po ang punong lungsod ng Maynila, kagalang-galang Honorable Francisco Isko Moreno Tumagoso. Kasama ang kanyang Vice Mayor G. Atienza.
Isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Ang Manila Police District sa pamumuno ni Police Brigadier General Arnold E. Abad ay nagaganap na maging bahagi ng seremonyang ito. Sa pagsisimula, ating saksihan ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas habang inaawit ang lupang hinirang na November 3rd, ang Station Commander ng Ermita Police Station. Pagkatapos ay aawitin natin ang awit ng Maynila. Susunod ang panata sa Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Police Lieutenant Colonel Ronaldin Colita, ang Chief ng District Plans and Strategy Management Division. Aawitin ang himno ng Bagong Pilipinas. Magbibigay ng mensahe ang District Director ng Manila Police District Police. Sa kanilang paglilingkod, bigyan ninyo kami ng lakas ng loob at karunungan upang tuparin ang aming tungkulin bilang mabuting mamamayan. Naway maging inspirasyon kami ng ating watawat upang magkaisa, magtulungan at magtaguyod ng kapayapaan. Ilayo po ninyo kami sa kapahamakan at gabayan sa bawat hakbang, sa bawat araw ng aming buhay, sa trabaho at sa paglilingkod sa mamamayan. Sa inyo po namin inaalay ang aming mga plano, pangarap at pagsisikap para sa kabutihan ng aming syudad at ng aming bansa. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng inyong anak at aming Panginoon. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng katapatan sa tao-tao ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa na may dangal, katarungan at kalayaan na pinikikilos ng sambayan ng maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Baba po natin ang ating kanang kamay. Galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
mo patungo sa pag-asenso. Magsikap ng mabuti at huminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at inumalas ang bagong Pilipino, ang bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, ang Pilipin natin ang sarili. Hindi po ako aawit. Sa ating kagalang-galang na punong lungsod ng Maynila, Francisco Isko Moreno Dumagoso, Sir. Kagalang-galang na pangalawang punong lungsod, Angela Lay Ilagan at Atienza, Ma'am. Sa kasalukuyang namumuno ng kagawaran ng turismo, kultura at sining sa lungsod ng Maynila, Binibining Cristal Bagatsing, Ma'am. Sa mga tagapangasiwa, pinuno at hepe ng mga tanggapan at unit ng pamahalaang lokal ng Maynila, sa mga kawani at iba pang sibilyang empleyado ng pamahalaang lungsod, sa mga kinatawan ng ating mga katuwang na tanggapan at sa mga kinauukulan kagaya ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated, sa bumubuo sa mataas na pamunuan sa punong himpilan ng distrito ng Pulisya ng Maynila, mga opisyal at iba pang kawani, sa mga piling panauhin at sa ating mga kaibigang mamamahayag, isang magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong kunin ang pagkakataon na ito upang ihayag ang taus-pusong pasasalamat mula sa punong himpilan ng distrito ng Pulisya ng Maynila. Sa ating butihing punong lungsod, Sir, maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng suporta sa buong kapulisan sa distrito ng Maynila. Hindi lamang sa mga pangangailangan na pangkasanayan at mga kagamitan, kung hindi lalo na sa pangangalaga na inyong ibinibigay sa amin. Mapalad ang kapulisan ng lungsod ng Maynila sapagkat dito matatagpuan ang isang punong lungsod na nakahandang kumalinga at nakahandang magbigay ng suporta ng walang alinlangan, ng walang pinipiling oras, anuman ang panahon, umulan, umaraw man o bumagyo. Ang mga kaganapan nitong nakaraang ika-21 ng Setyembre, taong kasalukuyan, na nagsilbing hamon sa kapulisan, ang siyang naging saksi sa bukas palad na pagkantili at kabutihan ng ating punong lungsod. Buong pusong suporta na hindi kailanman masusukat at hindi mabibilang, subalit nakikita at nararamdaman. Makakaasa po kayo na sa lungsod ng Maynila, ang inyong kapulisan ay nakahandang maglingkod, magserbisyo, at mag-alay ng buhay kung kinakailangan. Para sa kaligtasan, kaayusan at kapakanan ng bawat mamamayang Manileño. Bago ko wakasan ang aking mensahe ay pahintulutan ninyo ako na magbahagi ng isang maikling panipig na nakasulat sa Battle Monument na matatagpuan sa punong himpilan ng distrito ng Pulisya ng Maynila. Sa naturang monumento ay nakasulat ang pangalan ng mga pumanaw na miyembro ng kapulisan na nagbuwis ng buhay para sa bayan. Sa naturang monumento din matatagpuan ang panipig na may katagang, "Go spread the word, tell the passers-by that in this little world, men knew how to die." Isang testamento na kailanman ang inyong kapulisan ay hindi mag-aatubili na mag-alay ng buhay para sa kanyang tungkulin at para sa bayan. Bilang nanunumparang pinuno, kasama ang lahat na bumubuo ng punong himpilan ng distrito ng Maynila, ang aming taus-pusong pasasalamat, makakaasa po kayo na sa bagong PNP, sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Police Brigadier General Arnold E. Abad, ang District Director ng Manila Police District.
Mga kababayan, ating pakinggan ang mensahe ng punong lungsod ng kabisera ng Pilipinas. Palakpakan natin kagalang-galang Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso. Thank you. As a matter of being grateful to our men and women, uniformed personnel of Manila Police District, particularly to those who suffered and paid the ultimate price of protecting the city and its people. I ask each and every one of you to be of silent and offer a little prayer, or a prayer for our police in the city who did their job well. Thank you. Ladies and gentlemen, once again, good morning. Oh, masaya ako nung nakaraang Lunes. I'm happy for you sa mga empleyado natin. Pagkamat alam niyo, nung mga panahon na yon, a few days before Monday, that November 17, medyo yung dalawang bola nandito na sa baba ko sa nervyos sapagkat ilang araw at ilang gabi na kaming hindi mapagka balisang-balisa kami ni Paul at ng ating mga ahensya ng gobyerno at mga staff. Pero salamat sa Diyos. As I have been saying, every Monday, do your best and God will take care of the rest. O nakaraos tayo. Masaya ko para sa inyo. Lalo na sa mga nakatanggap na nung 13-month that cash gift. Tapos, nawalan tayo ng, hindi naman nawalan, naibigay natin yung 317 million, day side na naman. Akalain mo, a few days before that, may dumating tayong 120 million pesos. So, that will go to our PWD naman and solo parents. So, mga kasamahan ko na naglilingkod sa bayan, talagang kailangan lang maging mainam, masinop tayo, pagbutihan nyo lang. Tingin ko, maiararaos natin yung para tayo ngayong hand to mouth. Pag walang trabaho, walang sweldo, parang ganun yung gobyerno ng Maynila. But with the system that we created through the leadership of Levi Pacundo, Paul Vega, and soon by December 15, Attorney Chris Fernandez, no? Like Saturday, it's a weekend, no? On a weekend, your city government gained 73 million pesos without even an office because people are paying online because of the system that we created in the past that we revived when I assume July 1, or what you call e-boss. Now, through the initiative of the entire team in the City Assessor's Office, maybe by the end of the year, pati amilyar, end-to-end na. So kahit yung mga kababayan nating immigrant, OFW, na may ari-arian sa Maynila, maaari na sila makabayad in the comfort of their home, wherever they are right now. So, sa aking mga kapwa-empleyado, marami pa tayong obligasyon, pero marami na tayong nabawasan. Awa ng Diyos. Pero marami pa tayong obligasyon kakarapin, kaya kailangan ko ng tulong ninyo. To General Abad, congratulations. To the men and women, uniformed personnel of the Manila Police District,
just so you know, and I think some of you watched this already, our crime efficiency rate rose to 9.2% in crime solution through the leadership of General Abad at 10 ng mga opisyalis natin sa MPD. Kaya naman talaga kinalulugod ko sapagkat alam niyo naman ang minimum na gusto kong ibigay sa taong bayan, no? Ang Maynila maging maaliwalas. Ang Maynila maging panatag. Maaliwalas at panatag. Yung ibang serbisyo, pagka nakaluwag tayo, ratsa ng ratsa. Walang kuidaw. Wala nang second thought. We have to deliver services. But we owe it to each and every member of the Manila Police District, or mas kilala nating mga batang Western nung araw. Mga taga-Western. Totoo po yung sinabi ng inyong general. Doon nakalagay sa pader, sa dingding ng United Nations sa headquarters. Nakasaad talaga doon. Yun ay isinulat ng mga ninuno ninyo, ng mga sinundan ninyo. Sinulat nila yun so that the next sets of officers, the men and women of Manila Police District will have a North Star. That, sinabi nga, kung maalala ko yun, go spread the word. Tell the passers-by that in this little world, men knew how to die. That is the epitome or yung tindig, yung dibdib, yung balbon sa dibdib ng mga Police Maynila na tinutularan sa buong bansa. Kami dito sa Maynila, ang les po namin sumasalo ng tingga. Ganon ang natutunan namin, kaming mga bata sa mga Police Maynila noon, na siya namang bagay na dapat tularan ng mga pulis sa kasalukuyan. That we in the public service, sometimes we have to pay the price. Wala tayong magagawa dahil umaasa ang taong bayan. Ganon din ang ating mga sibilyan na naglilingkod sa bayan. Sometimes I ask you to go in the office kahit na yung kulog at kidlat talagang por Diyos por Santo. Minsan nalalagay na tayo sa alanganin, lalo na yung ating mga frontliner sa loob ng kasalukuyang sakuna. Nilulusong ko yan. Yung mga taga-DPS na yan, mga taga-engineering, mga taga-city electrician. Para lang pagising ng utaw, as if walang nangyaring aberya sa Maynila. But during the night time that we are in the middle of our sleep, comfort of our home, may mga empleyado tayong kasama natin na sumasapo ng panganib. Kaya naman maraming salamat din sa inyo. But today, I'm happy to report to you, mabiyaya na naman ang Maynila, siksik-liglig na naman. Meron naman tayong malaking donation na natanggap. 4 days ago, nakatanggap tayo ng 28 million pesos worth of goods from La Pilipina Uygongco. 850,000 corn beef ang ibinigay sa atin na delata, no? Na iniisip na namin kung paano bibigyan. Kasi on top of that, nairaos na ni Telma. Nairaos na. Ang bawat pamilyang Manileño magkakaroon ng pamasko sa darating na Disyembre. Dumating na rin yung regalo ko sa mga senior citizen. I love you. Yung mga lolo't lola ko. Lahat na sinimulan natin noong 2019, bagamat talagang tukod na tukod tayo, na gagawa naman ng paraan. So at least we can honestly say in Manila,
kahit papaano, kahit mahirap sa dilang mahirap, masasabi niya, may mapag-aari mo nang kami sa araw ng Pasko dahil nandyan ang gobyerno ng lungsod ng Maynila. And today, another blessing. Sana talagang patuloy silang mabasa ng ulan. Dito kasama natin muli sa ating harapan ang ating kapitbahay sa kabilang ilog, no? Sa Chinatown, ang organisasyong laging tumutulong sa atin, ang FFCCCII. The Federation, mas kilalang federation. Mas komportable ang utaw na yan yung federation. Nandito ang kanilang president, Mr. Victor Lim. Immediate past president, Dr. Cecilio Pedro. Honorary president, si Tan Ching, taga-Tondo rin to. Vice President Antonio Cosing. Alam mo yun, nakilala ko itong mga binatilyo pa. Mukha lang binatilyo. But you know, age is catching up, pare. Nagpuputian na lahat ang mga buhok ninyo. Our board member, Attorney Peter Ko. Board member Wilson Lee Flores. Board member Eddie Cobanquiat. Pag makikita mo sa Juan Luna, may isang building doon. Ayan sila. Dr. Fernando Gan, Secretary General. Gino Chen, lagi ko nakikita. Assistant Secretary General. Edison C., External Affairs Committee Vice Chairman. And Mr. Jordan Ang, External Affairs Committee Vice Chairman. Ay sila po, ang FFCCCCII ay magtutulong muli. Kung maalala ninyo dito yung 30 motor, sabi ko may parating pa. Ayan ay sa effort ng ating Manila Chinatown Development Officer or Director. Ayan po si Mr. Tony C. At 10 ng kanyang mga kasamahan. Tony, thank you very much sa iyo. Alam niyo si Tony, wala na masweldo yan. Puro tosgas. But I'm really grateful on behalf of the people of Manila to FFCCCII. Thank you very much. Tingnan nyo naman, ang regalo ko sa inyo, magandang Vice Mayor sa tabi ninyo. Si Vice Mayor Chi at ang ating mga konsyal. Meron po tayong 3 katulad nung nagawa natin dati na Hilux. Pambardagulan to, kaya mga Tolongges, pahirap ng pahirap ang buhay nila ngayon sa Maynila. We will have and going to receive a fully modified Hilux for peace and order situation. Andiyan dyan po sa Kodli ng mga lespo natin. At ang balita ko, yung nakita nyong NMAX, baka meron pang dumating. Di ba may 30 na tayo? Wala tayong tosgas. Sabi ka po sa akin ni Tony, baka may dumating pang 40. Thank you. Sana umulan. Thank you very much. Thank you very much, Victor. Talagang masaya-masaya. Pumanatag kayo. Kami ni Vice Mayor at 10 ng mga konsyal ninyo sa lungsod. Pipilitin namin mag-inam. Maging episyente at masinop sa mga kakayanan ng ating lungsod pagdating sa gastusan. Maraming salamat. Palakpakan po natin. And I am proud to inform also the city employee that we have a new member in the Sangguniang Panglungsod. The newly elected, out of 896, he garnered 844 votes from the Liga ng mga Barangay, Konsehal Erica Platon. Kasama ang kanyang mga board member and opisyales sa Liga ng Barangay.
Ngayon ako nakakita ng botong gano'n. 896, 844 ang nakuha niyang boto. Congratulations. At natutuwa naman ako dahil pagkaupo nila, yung malaking problema at suliranin ng mga barangayan, about almost 400 plus barangays was a problem. Na-resolve kagad ng ating bagong Liga President na si Erica Platon. At pati yung SK, si Yan Yan. I'm happy for you, to your organization. At nais ko lamang pasalamatan, wala po kayo noon, pero gusto ko na rin ipaalam sa inyo. Alam nyo, ang Maynila, sumali sa Batang Pinoy, yung competition, mga atleta. No? Last year, 2024, tayo po ay nagkaroon ng gold medal. May isa po tayong gold medal. One gold medal. And we ranked number 84. City of Manila. Rank number 84. Sa dulo ng walang hanggan. Malapit na. But through the initiative and leadership of Director Dale Evangelista, we participated again 2025 this year. From one gold medal, 40 plus gold medal ang nakuha ng lungsod ng Maynila. From rank number 84, we are now number 5. Ang palakpakan natin mga kasama ni Dale Evangelista. Ayun. Sooner or later, sabi ko, alam mo, may isang sport na sosyalin mamahalin. Sabi ko, baka pwede naman tayo sumali sa water polo. Sabi ko, ang dami natin swimming pool na pinagagana ngayon. Baka po pwede magkaroon tayo ng water polo team para mag-compete naman tayo worldwide. Kasi bihira ang isang lokal na pamahalaan na magkaroon ng water polo team dahil kailangan mo ng facility. But Victor, we have so much facility all over the city nowadays. Hopefully, but just imagine, Victor, to the FFCCCII group, just imagine, with the limited resources, from 85, rank 85 to number 5, from 1 gold medal to 43 gold medal. So that is, Pedro, ano tawag yun? 4,200% growth in 1 year. So there is future for mga batang Maynila bilang atleta. All they have to receive is assistance from the city government. And I would like to make mention of Burlington Industry Philippines. Thank you very much sa Burlington. Thank you sa inyo. At saka yung mga nag-sponsor, or ROC Group, Uno Restaurant, Gibosius, Firm Builders, Philippine Airlines, Joseph Yao, and Jocelyn. At sa ating mga coach at mga magulang. Palakpakan natin ang atletang Manileño. At may awa ang Diyos. Magtutuloy-tuloy tayo. So, again, ito ang inyong lingkod. I, your mayor, and the city government support violence against women. We must support, limit, or eradicate such violence against women. Naalala nyo, noong araw, lagi ko sinasabi, sa Maynila, at sinabi ko to nung mga una kong flag ceremony itong terminal to. Sa Maynila, walang babae, walang lalaki, walang bakla, walang tomboy, walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Lahat pantay-pantay.
And I do believe that we must sa puso at sa isipan natin. Igalang natin ang ating mga kababaihan. Diyan tayo galing. Tandaan ninyo, ano man ang ginagawa natin sa mga babae, para natin ginagawa sa ating ina. Lagi niyong iisipin yan. Alam niyo, may isa, siyempre, pag hindi nagkakaunawaan, talagang normal yun. Wala namang perfect na pagsasama. Whether sa opisina, o sa personal, o sa loob ng bahay. But, yung pagbubuhat ng kamay, sa ebaba, hindi po maganda yun. Hindi po kamachuhan yun, ha? Just so you know. Kaya tayo, iiwasan niyo yan sa ating kanya-kanyang opisina. Dito magsimula. Yan. Yang tinitingala ng utaw na lahat ng dumaraan. Simbolo ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Diyan natin simulan sa ating tahanan. So, magmahalan tayo. Ang babae ay minamahal. Tama. Taas ang kamay na may mga asawa na. Lalaki, taas ang kamay, may mga asawa na. May asawa na kayo? Minahal niyo ba yung inyong asawa? Oo. Pang walang yan kayo, pang nanliligaw kayo. Kulang sungkitin nyo ang buwan at bituin. Lahat ipinangangako nyo langit. Kaya kalain ninyo, dinala nyo sa impyerno yung buhay ng babae. Hindi. We must continue to be understanding. We must continue to respect their rights. Mapababae, mapalalaki, equal rights. We are all human beings. And that, kailangan sa araw-araw ng pamumuhay natin. Ang paggalang sa kapwa, at lalong-lalo na paggalang sa ating mga kababaihan. And I think the Vice Mayor showed the Council on how to protect the lady members in the Sangguniang. So, kaya po sa inyo, tuloy-tuloy lamang po tayo. May awa ang Diyos. Nararamdaman nyo na ba ang Pasko? Yeah. Pasko na ba? Malamig na, Yorme. Oo nga. Pera na lang ang ulang. Marami na kayo shopping list, Marami na kayong nasa, yung sa internet? Yung cart. Naka-add to cart na ba kayo? Malamang. Kaya lang, ang problema, baka pag nagkapera kayo, wala na. Out of stock na. Enjoy Christmas. Let's just have a very good atmosphere or attitude towards or outlook. We must continue to hope that 2026 will be a better year for us. Better year for each and every one of us. For the city of Manila, for the country and the world. There must be peace and there must be certainty in government, rules, and so on and so on. Kaya naman sa inyong lahat, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Ako po talaga, pinipilit kong gawan ng pamamaraan ang lahat. Alam ko tumaasa rin kayo at ang ating mga kababayan na sa lungsod. So, I would like to last, I would like to recognize, palakpakan natin yung ating mga estudyante sa PCCR. Nandiyan dyan. Oo. At saka yung ating, meron champion dito Teka. Ayun. Sana ba yun? Ayun, Grandmaster Rogelio Joey Antonio Jr. from Santa Mesa, Manila. Halika nga rito sa clip. Pakita mo yung bigat ng leg mo. Bigat na ng leg mo ito, nakukuba na. Winalop lahat ang medalye. World champion
Senior Blitz Chess Championship 2025 in Gallipoli, Italy. Italy, I trust and love you. Wow. Batang Maynila. Palakpakan natin. Italy, I trust and love you. Japan, just always pray at night. General Sukat, buhay ka pa pala. Retired na yan si General Sukat, but he volunteered to the city government. Palakpakan natin si General Sukat. Hindi madali yung ginagawa niya na pagdidisiplina at pagsasaayos. Mahirap yun. Lalo na nakasanayan ng ilang individual ang kadugyutan. But we are very proud of you, General Sukat. Palakpakan natin si General Sukat. So PCCR, mga future police natin, thank you for coming to the National Agency. Malapit na yung ating pasing nga pala, baka lang may magtanong sa inyo. Ito yung pinagpasyahan ko na nakarang linggo pa. Pasensya na kayo wala akong ilalagay na parol sa buong Maynila. Pagpasensyahan nyo na ako. Kasi that would cost us 14 million pesos. Ayaw ko naman makapamuhay ng marangya, tapos magdadahilan ako sa inyo na, pasensya na kayo. Tama. Ayaw ko naman. Pagpasensyahan nyo na ako. Pero hindi ibig sabihin walang parol, walang Pasko. Dito na lamang tayo. Bubuksan na yan, malapit na. Dito na lang tayo paiparamdam sa sentro ng lungsod. No? Na kahit pa paano ay Pasko. Basta ang importante sa Pasko, nandiyan ang pamilya natin. Malusog tayo. Nakaraos tayo. Na may mapaghaharimunan tayo. At meron tayong kapanatagan sa pamumuhay. Tingin ko yun ang diwa ng Pasko sa bawat pamilya. Sa kapwa, ang Pasko ay pagbibigayan. Pagmamahalan, huwag niyong mamahalin yung office mate ninyo. May boyfriend na yan. Pagmamahalan sa kapwa. So, mga kasama kong empleyado, see you soon. Another week, challenging week for us. Nawa, ang panalangin ko, ang bawat isa sa inyo ay maging malusog at malakas. Gabayan nawa kayo ng Diyos. At ulit-ulitin ko, I hope you don't mind me asking this. I cannot do it alone. I need your help. Let's be of service to our people. And I think in the beginning, yun ang inyong nasa puso't isipan nung sumapi kayo sa pamahalang lungsod ng Maynila. Let's bring back that thoughts, that your idea of being service to others. Muli, maraming salamat. Good luck at pagpalain nawa kayo ng kung may kapal. Manila! God first, thank you. Thank you very much, Honorable Francisco Isko Moreno Domagoso. Pabatid mula sa Manila Social Welfare and Development, ginawaran ng DILG ang lungsod ng Manila bilang high functionality city with 100% functionality. Palakpakan po natin ang lungsod ng Maynila. Bagong Philippine National Police para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. This is your Manila Police District, your Manila's finest. Thank you very much and mabuhay. Boss Bang. Edgar. Pandunggulan to, pare. Budang biha. Ayos ba?
Patinasan natin. Tapos, kahit bumaha, kahit may flood, pwede pulis natin. May snowfall dyan sa asa. Ayun na. Hi Ma'am Deng, good morning. Happy Monday. Ang taas na. Tabi. Benta na kayo sa Jetly. Ayos. Ayan na mga lesbo ng Maynila. Tigasin yan. Ayan. Thank you very much, FFCCCII. Thank you. Thank you very much. Ito na, pang 11, pang 12, saka SWAT. Malay nyo, meron pa susunod.
video no? Medyo pwede makasayo. Lahat, baka hindi naman makuha lahat, atras pa kayo. Atras. Baba lahat. Baba lahat. Baka hindi na makuha lahat, ha. Oh. Ito may buwan. Nakita tayo ng tatlong yaman ng lungsod ng Maynila, mga kapatid. Kung meron tayong tatlong Hilux, meron tatlong yaman ng lungsod ng Maynila. Mas matibay ng Hilux. Yeah, mas matibay sila, mga kababayan. Ang ating mga magigiting na leader ng konseho ng lungsod ng Maynila. Yan, ang ating majority. Magandang umaga po sa inyo lahat. Siyempre, umpisa na naman, Lunes na naman. At Merry Christmas advance na rin po para sa lahat. Ayun, thank you, sir. At balik tayo kay Yorme, mga kababayan, dahil minamag-shot na siya. Ay, sarami yung good morning. Thank you. Thank you. Mag-coordinate kayo sa Planetony saka si Stan. Ito is may coordinate sa NXI. Para makahingi tayo ng plama. Para, pwede. Mas maganda yan doon sa San Lorenzo. Sige. Okay. Sige. Thank you. Tulungan natin. Birthday call. Tumama sila.
hanapin niyo si Wayne sa Sabihin niyo po sa siyo. Hanapin niyo po sa mga. Dito po kayo. Dito kayo dumaan. Yung mga pagpipicture sa gitna. Okay. Konsi, good morning. Ayan. Laki ng boto mo, Konsi. Oo. Landslide. Yung araw. Ganda na si Yorme, papapicture kayo. Ayun na si Yorme. Ayun na si Yorme. Antayin niyo si Yorme. Antayin niyo si Yorme. Diyan lang kayo. Ito, tatabi dyan si Yorme. Baka tumabit. Ha? Ay, Ang kasama dapat yung mga stars. Salamat, Yorme. Ay naman. Ay naman. Next PCII. CCII. 1, 2, 3. Atras, atras. Atras. Atras, pa. Hindi makukuha ng buo yan. Hindi yan makukuha ng buo. Atras pa. Wala pa rin, wala pa rin. Shooter, atras, atras. Atras pa para sa shooter. Shooter, shooter. Oh, wala. Good. Wow!
Tara tol, kailangan mo yan. Ay, haba yun. Ang lawak yan. Ay, bossing. Sama mo na si Bobby. Yan, okay yan. Matagilid ko. Matagilid ka talaga. For sure, give it to me. Dada lang po. Para labi. Okay. Mag-iingat kayo. O Nay, ano pong kakailangan?
Sisikap na naman kayo. Para makausap yung mga tao. The good. Oo, salamat sa Diyos. Okay. Bakit daw? Hindi, dapat ipagpasalamat mo sa Diyos. Paket na kami. Teka, baka mawala original natin. Anong pangalan mo? Assign mo siya sa isang tao. Online. Good morning sa iyo. Ano na kayo? Sino magkakayo after na kayo ngayon? Si anong Mel? May contact na, ito yung contact number. I'll do my best. Saglit kayo na. Sabi mo kayo mag-go. Kailangan yung dugo. I'll do my best. Tatlo, pagkain sa siya. Mga kababayan ko, ito na. Alala niyo. Maganda mo ba? Sige, mag-ingat kayo. Pare, thank you. Pinaalis na yata. Hindi, papasok sa office yun.